the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Mabuhay ka, Brad Jeff, at bukas ay bisperas na ng Huwebes. Oh yes, pakabilis ng oras. Pastor Brad, Jeff, morning. good morning. Welcome Good home. morning, Ted at Cha. Yes, ang bilis. Magandang Parang umaga, kailan lang. Pastor. Bata-bata pa ni Chacha, parang kailan lang. O, di ba nga? Ngayon bata pa rin. Feeling bata at isip bata. Pastor Jeff, dahil nakita ko sa iyong cup ang Toyota, batiin na natin ang mga taga-Toyota Marilao every single day. Nakatutok yan sa atin. Yung kanilang TV doon ay naka 1PH. Good morning po sa inyo. Toyota Yan. Otis din. Uy, salamat naman. And Toyota Toyota Otis. Alabang. Magandang umaga po sa lahat ng mga staff ng Toyota. O, Pastor Jeff, ikaw sinong At Toyota saka yung gusto mong Toyota batiin? Japan. Close kayo. Oo. Toyota Philippines, good morning po sa inyo. Pastor Jeff, ikaw sinong taga-Toyota gusto mong batiin? Of course, yung GM ng Toyota Cubao at Toyota Manila Bay at Marikina. GM Bong Hobes. Good morning. Batiin ko rin si Francis Arnaiz. Yan. Ng Oo. Toyota Crispa. Meron pa ba yun? Player ba yun? O coach? Yung binati mo? Ano Si, ba? hindi mo kilala. Oh, Si Francis Grabe. Arnaiz, hindi mo kilala. Hindi, sorry. Sinaskati na inabot ko eh. Oh, ito na panahon namin. Pero, Pastor Jeff, Sige, ano ba okay. magandang balita hatid mo sa amin ngayong Tuesday? Well, relatable tong mga series natin ngayon tungkol sa giyera, of course. Yung pagtaas ng gasolina and all, pag may balita tungkol sa giyera, tulad ng mga nasusubaybayan natin sa mga balita, nations fighting, mga conflict, tumataas ang, alam mo na, tensyon. Natural lang po na may takot. Kasi po yung giyera reminds us na how fragile yung peace can be. Pero alam nyo naman po, kahit wala tayong physical na giyera dito sa Pilipinas, okay? Kahit walang ganong matinding conflict, marami sa atin may kinakalabang giyera internally, okay? Meron pong financial battles, meron tayong health battles. I was talking to one friend kagabi sa isang funeral na ginawa ko. Kaka-recover lang niya from thyroid cancer. And then family conflicts, another battle na mahirap din kalaban. And then emotional, yung personal struggle natin, mental and all. And sometimes nararamdaman po natin sobrang laki ng kalaban. Parang wala tayong laban minsan, ano? But the Bible reminds us something powerful, na hindi lahat ng laban ikaw dapat ang lumaban. Alam niyo po, ang ganda po ng verse na isi-share ko sa inyo ngayon. Sabi sa 2 Chronicles 20:12. Yan. Tandaan niyo po itong verse na to dahil ito'y napakaganda. For we have no power to face this mighty army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are fixed on you. Alam niyo po, ito si King Jehoshaphat. Napakalaki po ng armies na kalaban niya. Isang malaki yung na army yung parating, nagtulong-tulong mga kalaban niya. So instead of panicking po, yung hari po may ginawang kakaiba. Alam niyo po, una niyang ginawa, nagdasal siya. Alam niyo po, minsan yung dasal, last resort na natin. May mga kasabihan nga po, ang dasal para nating spare tire. Kung hindi tayo flat, hindi natin nahagilapin. Saan ba spare tire ko? So, wag po natin gawing spare tire ang prayer. Kasi po, yan po ang, para sa akin, isa sa pinaka-powerful na weapon. Kaya nga ito pong programa natin na to dito kay Brad Ted, bago magsimula na 6:00, dasal muna. Kasi po, we're tapping to the supernatural realm. Itong nakikita mo, yung connection mo, yung pera mo, yung gagawin mong diskarte, physical realm po ang tawag dyan. Nandiyan yung kaibigan mo sa gobyerno, hingi kang tulong and all. Pero sa supernatural, yan po'y tumatap ka kay God. So, prayer po. Pangalawa pong ginawa niya, nag-fasting sila, nag-ayuno, at nag-worship kay God. Alam niyo po, minsan ang battle kasi hindi lahat against flesh and blood. Before the battle even started, they were already singing and worshiping si God. Alam po ginawa ng Diyos as I end? God confused the enemy. And for whatever reason, of course, miracle po ito, no? Kinonfuse niya yung mga kalaban and they defeated the enemy. And sometimes God wins the battle in ways we never plan. May diskarte ka na sa isip, ito na gagawin ko, uutang ako rito, pambayad sa isang utang ko, and then nagkapatong-patong na yung utang natin. Alam niyo po, yung prayer and worship is a warfare. Okay? When you trust God in the middle of the fight. Yan po yung pinakamagandang kalasag. At again, gusto ko lang po kayong i-remind, ang ganda po ng verse. Kapag hindi mo na alam ang gagawin mo sa bayarin mo,
hindi mo alam ang gagawin mo sa financial at physical na problema mo, pagka wala kang kalakasang harapin yung mga battle na personal na kinakaharap mo, sabi dito, pag hindi na po talaga namin alam ang gagawin, mananatili po yung mata namin nasa iyo. Pag inalis mo mata mo sa Diyos, then dadali mo sa iba yan. Doon na po nagkakawindang-windang ang diskarte natin. Pag tumungo na tayo sa mga illegal, immoral na pamamaraan, dahil yan po ay hindi kaaya-aya sa Diyos, diyan na po magkakapatong-pato. Maaaring masolusyonan panandalian, pero hindi po siya long-term na solusyon dahil dadagdag lang yan sa magiging problema mo in the future. In fact, as I end, pag tiningnan mo yung mga problema mo, yan po yung mga panahon na hindi ka sumunod sa mga pamantayan at katuruan ng Diyos. So question, ano pong battle ang pilit kong kinakalaban ngayon on myself? Yung alone, yung ikaw lamang dumidiskarte. Pangalawa, am I trusting my strength more than God's power? Nagre-rely po ba tayo sa connection, sa protection na galing sa pera, at mga connection natin na maaaring tumulong sa atin more than the power of God? So let me just end again sa verse sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12. For we have no power to face this mighty army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Ay po yung manalangin, Panginoon, salamat po dahil unang-una buhay kami, Lord God, at kami ay may pagkakataon tumawag sa iyo. Lord, yung kalakasan namin pagising ngayon, ito po yung senyales na may pag-asa pa. Lord, alam namin, tataas ang kuryente, bilihin, gasolina. Lord, ito yung mga bagay na wala kaming kontrol. Alam nga namang direkta kaming tatawag sa liderato ng US at Iran na tumigil na nga kayo. Lord, ito yung mga bagay na beyond our control. Kaya Panginoon, sa mga bagay na makokontrol namin, yung aming response sa ganitong klaseng problema at sigalot, yun Lord, makokontrol namin. To keep calm, to pray, to worship you, to do yung kaya namin gawin at the end of the day. Pero Lord, ito inaalay-alay namin sa iyo. Sinasaalay-alay namin Lord sa iyo na ito mga bagay na to, wala kaming control, pero ikaw ang may control ng lahat. That's why we fix our eyes on you. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoon, muli maraming salamat po sa araw na ito sa aming pakikinig sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya sa kanyang pagpapatuloy sa pagmimisyon sa aming pong programa at nawa ay aming pong maunawaan ng lubos ang laman ng kanyang aral this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Mga bagay na hindi mo na kayang baguhin, wala tayong kontrol, ika nga. Brad Jeff, meron lamang tayong kontrol ngayon sa ating mga sarili sa sinasabing kanya-kanyang pagtitipid. Okay, so Brad Jeff, salamat muli na marami sa iyo. At kami aantabay sa panibagong leksyon at aral for tomorrow's what's on your mind for tomorrow's The Daily Bread. Yes, Brad Ted, batiin ko lang ng belated happy birthday ang iyong fan na si Tita Cory Nepomuceno. Ninang ko yan sa kasal. Oh, 30 years na kami ni Ate Grace Mocha this March 31. Wow! 30 years na siyang nagtitiis sa aking kagwapuan, kakabaitan. Achievement! Oh, 30. So, si Ninang Cory Nepomuceno. Happy birthday po sa inyo, Ninang. Makikininang na lang din po ako sa inyo. Yes, happy birthday po, Ninang Cory. Yan, happy birthday. Alright, sige. Nagtiwala siya sa akin nung araw, no ako'y 22 anyos pa lang, na ako'y nagpakasal kay Grace. Oh, talaga ha? Ang bata mo pa na magkamali ka, no? The joke lang. Joke. Sige. So, 30 years ko nang biyanan si Mami Angie. So, yun lang po, suma total nun. Maraming Tagal, salamat. achievement yan, Pastor. Dapat i-celebrate talaga. Oo. At Yes. ka-birthday nga pala nitong kaibigan nila Valerie at nila Walter, si Robert De La Paz. Ka-birthday siya ng iyong ninang. Today, March 10. Salamat na marami, Brad. We'll see you again tomorrow. Ito po ang Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.